Froilan na tama ang ginagawa nito para ipalasap dito ang sakit kung paano mawala ng minamahal. Ngunit kung bakit iba ang idinidikta ng puso ng binata. Hindi nito gustong nakikitang lumuluha ang babae. Hindi nito gustong nahihirapan ng dalaga. Itinabay ni Froilan ang anumang damdaming namumuo sa dibdib para sa anak ng Don. Hindi dapat. Marahil ay hindi lang ito sanay na magpahirap ng ibang tao. Hindi kasi ito pinalaki ng ganon. Ngunit hindi sa pagkakataong ito. Hindi tiyak ni Froilan ang damdaming umuusbong sa dibdib nito. Hindi nito dapat pairalin ang awa para sa mag-ama because they don't deserve such word. May riing sabi nito sa sarili. Don't force me to do such things kung gusto mo pang makitang humihinga ang inyong ama. Sa huli ay nagbabalang sabi nito sa kanya. Naiwang luhaan si Rina. Mabilis naman siyang pinuntahan ng mga kasambahay upang payapain ang pakiramdam niya. Kung anong gandang lalaki, ay yun naman ang kapangitan ng pag-uugaling mayroon siya. Hindi napigilang bulalas ni Laura. Laura, baka marinig ka. Si Aling Aurora na hinihimas ang likod niya para pagaanin ang pakiramdam niya. Aling Aura, bakit ayaw niyo akong payagan? Bakit galit siya sa akin? Wala naman akong kasalanan sa kanya. Hagulhol na sabi ni Reyna. Iya, baka mainit lang talaga ang ulo ni Senyorito ngayong araw. Kausapin mo na lang ulit mamaya at baka magbago rin ang isip. Aling Aurora, miss na miss ko na po talaga si Papa. Naluluha pa rin sabi ni Reyna. Sarap talagang padapuan ng sapakang gwapong Froilan na yan eh. Sabat ni Ruby. Ako na lang ang pupunta sa ospital at magbabantay kay Don Ernesto, senyorita. Presentahan ni Laura. Ang tanong, kung papayag bang antipatikong lalaking yun? Umismid na saad ni Ruby. Magpapaalam ako. Taas noong tugon dito ni Laura. Hindi naman pwedeng walang magbabantay kay Don. Kailangan din magpahinga ni Aling Dolores. Dagdag pa nito. Tama ka, Laura. Maiging subukan mong magpaalam kay Senyorito. Sumang-ayaw na tugon ni Aurora. Nanlumo si Reyna nang magpaalam si Laura. Pumayag ang binatang amo na ito ang pumunta sa ospital sa halip na siya ang bigyan ng favor. Gayunpaman, inahabili ni Reyna kay Laura na ipaabot sa ama na mahal niya ito at miss na rin niya ang Don. I'm going out with my friends at huwag kang matutulog hanggat hindi pa ako nakakauwi. Nagbuga ng sigarilyong bilin dito ni Froilan bago sumakay ng kotse. Tumango na lamang siya bilang pagtugon. Hanggat maaari ay ayaw niyang suwayin ang utos ng damuhong binata. Anak, umidlip ka na muna. Gigisingin na lang kita kapag dumating na sa senyorito. Ayos lang po ako, Aling Aurora. Uminom po ako ng pinakamatapang na kape kaya hindi po agad ako aantokin. Kaya ko pa pong hintayin si Froilan. Nakangiting tugon niya sa may edad na babae. Anak, kailangan mo rin magpahinga, aba. Nangangayayat ka na ha? I'm fine, Aling Aurora. Magpahinga na po kayo. Baka nga ho parating na yun eh. At siniglahan pa ang pagpapakatotoo ng pananalita upang huwag siya nitong alalahanin. Kahit ang totoo ay nais na niyang ipikit ang mga mata sa labis na pamimigat niyon. Sige, pero pagpatak ng alas 12 at wala pa ang senyorito ay matulog ka na rin. Ayos ba? Opo, Aling Aurora. Salamat po.
Subalit mag-aalas 12 na rin ng hating gabi ay wala pa rin ang hinihintay niya. Antok na siya. Naupo siya sa mahabang sofa at isinandig ang nananakit niyang likod. Marahil sa pagod ay hindi niya namalayan na nakatulog siya sa paghihintay. Mag-aalas 2 na ng madaling araw nang makauwi si Froilan. Nagtagis ang mga bagang nito sa dahilang hindi nakikita ng mga mata ang babae. Papanhik na sana siya sa hagdan nang masipat ang babaeng hinahanap ng mga mata. Lumapit siya sa kinaroroonan nita upang pagalitan at sitahin ang babae. Malinaw ang pagkakasabi niyang huwag itong matulog hanggat hindi pa siya nakakauwi. Pero bakit nga ba iyon ang sinabi? Bakit kailangan pa nitong hintayin ang pag-uwi niya? Hindi kaya't gusto lamang niyang masilayan ito sa pagdating niya? Hayon na naman ang parting iyon ng pagkatao niya. At katulad ng madalas niyang gawin, mabilis niyang itinaboy ang damdamin. Hindi ko ba sinabi sa... Napatigil siya sa pagsasalita nang masilayan ang kapayapaan sa mukha ng dalaga habang nakapikit ang mga mata. Halatang malalim na ang tulog nito. Sinadya niyang yumuko upang lalong mapagmasdan ang kabuuan ng mukha ng anak ng lalaking kinasusuklaman niya. Hindi rin nakaligtas sa mga mata ni Froilan ang mga luha sa pisngi ng babae. Halatang nakatulugan nito ang pag-iyak. Nakuyom niya ang kamao at tigil ang sarili na huwag mahaplos ang maamong mukha ng dalaga. Seeing her in the state make him feel awful. Hindi nga niya ito kilala ng lubos pero sa nakikita niya ay napakabait ng babae. Ibang-iba ito sa mga babaeng dumaan sa buhay niya. Higit sa lahat, malayo sa mga babaeng nakilala niya sa States. Fuck, what is wrong with him? Hindi niya dapat ito pagkaapalahan, lalo na ang ikumpara ito sa mga babaeng nakasanayan niya. Muli ay itinaboy na naman niya ang nararamdamang habag para rito. Kasalanan ng ama mo ang lahat ng ito. Pasensyahan na lang tayo, Reyna. Pero ikaw ang magbabayad ng lahat ng kasamaan at kalupitan ng iyong ama. Sa loob-loob na ni Froilan bago tuluyang umakyat sa ikalawang palapag ng mansyon. Pupuntahan ko ang mga magsasaka bukas and I want you to be there to introduce me as the new owner. Nagsindi ng sigarilyong pahayag ni Froilan sa kanya kinabukasan. Sige. By the way, kailangan mong maglakad patungo roon. Mayroon akong mahalagang ipapagawa sa driver. Lihim sa Reynang napangiwi. Gusto siyang paglakarin ng lalaki? 3 kilometro rin ang layo ng asyenda mula sa kinatitirikan ng mansyon. Labag man sa kalooban na Reyna ang maglakad ng ganon kalayo ay wala na rin siyang pagpipilian. Tirik na tirik ang taas ng araw. Pakiwari niya hihimatayin siya dulot ng sikat ngayon. Humahapdi na rin ang balat niya at pinagpapawisan na rin siya ng malagkit. Idagdag pa ang matinding pagkauhaw. Tansya niya'y nangangalahati pa lamang siya. Buong buhay niya, hindi pa siya nakapunta ng asyenda na naglalakad. Pakiramdam niya'y hihimatayin pa siya. Nasanay kasi siyang nakasakay sa kotse o kabayo sa tuwing nagpupunta ng asyenda. Reyna? Malakas na tawag ni Nathan sa pangalan ng dalaga na ikinalingon niya. Itinigil nito ang sasakyan sa tapat niya pagkatapos ay mabilis na bumaba roon. Reyna, bakit ka naglalakad? Nasaan si Carding? Bakit hindi ka nagpahatid? Nasaan ang kotse mo? Sunod-sunod ang mga tanong nito sa kanya. Kailan ka dumating? Sa halip ay tugon ni Reyna at natutuwang niyakap ang kaibigan na ilang buwan din niyang hindi nakita. Kamusta ka na? Huwag mong sagutin ang tanong ko, Reyna.
Nasa kislap ng mga mata nito ang pag-aalala. Ha? Gusto ko lang maglakad. Naging mailap ang mga mata ni Reyna na kinakunot ng noo ng lalaki. Ang totoo'y walang kahit anumang natira sa kanya. Ayaw niyang magsinungaling sa kaibigan, pero hindi niya gustong kaawaan siya nito. Are you okay? Bumalik ito kaagad ng bansa nang mabalitaan ang nangyari sa Don. Masyado kasi itong naging abala sa pag-aasikaso ng mga negosyong naiwan ng mga yumaong mga magulang, kaya't malimit na rin itong kinakumusta ang kaibigan. Hindi rin nakaligtas dito ang pangangayayat at pangmumutla ni Reyna. Sa nakikita ngayon ni Nathan ay ibang-iba na dalaga kumpara sa Reyna na nakilala nito noon. Napakalaki ng inihulog ng katawan ng babae. Wala na rin ang kislap sa mga mata ng kaibigan na dati ay puno ng mga pangarap. Ayos lang ako. Ikaw, kamusta ka? Pilit na pinagsigla ang boses upang itago ang pait na nadarama. No, you don't look okay. You're not okay, Reyna. Pagod lang siguro ako, pero wala ka naman dapat ipag-alala eh. Nagulat na lamang si Reyna nang bigla na lamang siyang yakapin ng lalaki. Pero agad din siyang kumalas sa pagkakayakap nito sa kanya. Hanggat maaari ay ayaw niyang maging emosyonal. Lalo pat nasasabik din siyang muling makita ang kababata. Masaya ako't nakabalik ka na, Nathan. Kagat ang ibabang labi niya, tila ba nasa pamamagitan niyon ay mapigilan niyang huwag maiyak at huwag bumagsak ang namumuong luha sa magkabilang sulok ng kanyang mga mata. Kailangan ko nang umalis. Napabuntong hininga. Mabilis na nahawakan ni Nathan ang braso niya. Ihahatid na kita. Baka nakakaabala pa ako sa'yo eh. Wag na. I insist. Pero get in, Reyna, o baka gusto mong buhatin pa kita papasok ng kotse. Seryosong sabi ni Nathan. Sige. Hindi na niya tinutulan ang paanyaya ng kaibigan. Pabor na rin iyon sa kanya. Kailangan niyang magreserba ng lakas para sa iba pang ipag-uutos ng bagong may-ari ng lupain nila. Kamusta na nga pala ang Don? Muli hindi nakaligtas sa sulok ng mga mata ni Nathan ang pagguhit ng lungkot sa maamong mukha ng nakababatang sa pagkakabanggit sa pangalan ng matanda. Stable na si Papa, pero hanggang ngayon, hindi pa rin siya nagkakamalay. Huwag kang mag-alala, palakas ang Papa mo. Naniniwala ako na malalampasan na rin niya ang mga pagsubok na to. Sinadyang palisiglahin ni Nathan ang tono ng pananalita, marahil ay upang pagaanin ang kalooban ng kanyang nakababata. Dadalo nga pala ako bukas sa kanya sa ospital. Baka gusto mo sumabay sa akin. Lumarawan ang sigla sa mukha ni Reyna sa tinurang iyon ng kaibigan. Ngunit agad din naman napawi nang maalala si Froilan. Kailangan muna niyang magpaalam dito bago niya madalaw ang ama. Hindi pwede, baka kasi late na ako makadalaw kay Papa. Pigil ang mga luhang sagot na Reyna. Pakiramdam na Reyna, nagbabara ang lalamunan niya at naninikip ang dibdib niya sa mga sandaling iyon. Gustong gusto na niyang makita at mayakap ang ama, subalit wala siyang magawa kung hindi ang sumunod sa mga utos ng binatang amo. Kung ganon, hihintayin na lang kita para sabay na rin tayo makauwi. Salamat na lang Nathan, pero gustuhin ko man, hindi pwede. Sabihin mo nga sa akin, is there something wrong na hindi ko nalalaman? Matalim siya nitong tinitigan na tila inaarok ang nilalaman ng isip niya. May pumipigil ba sa'yo, Reyna? Tanong nito.
Ipapakilala ko nga pala sa'yo ang bagong may-ari ng asyenda. Parito rin siya ngayon. Pag-iiba niya ng diskusyon upang huwag nang mangulit ang lalaki. Kamusta naman ang trato sa'yo ng bagong may-ari ng mansyon? Lihim na napatiimbagang sinitan. Huli na nang nalaman nito na naibenta na ng Don ang mga ari-arian sa iba. Walang nabanggit sa kanya ang matanda tungkol sa pagkalugi at pagkakasanla ng asyenda. Marahil, kung nakauwi lamang ito ng maaga at maisasalba pa nito ang asyenda, pero huli na ang lahat. Ngunit gagawin nito ang lahat para matubos sa mga ari-arian ng Don. Pangalawang ama na rin kasi ang itinuring ni Nathan ang Don. Ganon din naman ang matanda. Ito na ang tumayong ama ng binata, buhat ng yumao ang kanyang mga magulang. Bahagyang nanahimik ang dalaga. Tinatansya kung ipagtatapat pa sa kaibigan ang kalagayan niya. May problema ba, Reyna? Muling tanong ni Nathan nang hindi siya kaagad nakasagot. Ha? Maayos naman ang pagtrato niya sa amin sa mansyon, Nathan. Sinadya niyang ibaling sa ibang direksyon ang paningin upang hindi siya nito mahalata. Magtatanong pa sana ang binata, ngunit natanaw na nila ang mga magsasaka. Kumakaway pa sa kanila ang ilan na tila ba nakilala kung sino ang sakay ng magarang sasakyang iyon. May ngiti sa labing sinalubong ng mga tauhan ng asyenda ang dalaga. Natutuwa silang makita ang nag-iisang anak ng Don. Bukod sa kagandahang pisikal, ipinarisan din ito ng pagkakaroon ng busilak na puso. Kaagapay siya ng kanyang ama sa pagtulong sa mga nangangailangan. Ipinagpatuloy rin niya ang hadikain ng yumaong Donya na tumulong sa mga kabataang kapos-palad na gustong makapagtapos ng pag-aaral. Hindi rin siya tulad ng ibang mayayaman na mapagmataas at mapangmata sa mga dukha. Subalit nakakalungkot isipin dahil matitigil na ang anumang nasimulan nilang mag-ama sapagkat wala na silang kakayahang gampanan pa ang mga iyon. Sinikap na Reyna patatagin ang sarili at pigilan ang nagbabadyang luha. Hindi siya dapat magpakita ng kahinaan sa harap ng mga trabahador dahil lalo lamang siyang magmumukhang kahabag-habag sa harap ng mga ito at iyon ang ayaw nilang mangyari. Nagagala kaming lahat na makita ka, senyorita. Natutuwang sabi ng isang ginang. Senyorito Nathan, kailan ka dumating? Abat, lalo kayatang tumikas at tumangkad ah. Kaninong madaling araw lang ho ako dumating, Mang Eddie. Kayo rin naman po. Wala pa rin kupas sa pamumuri sa akin. Nakangiting sagot dito ng binata. Isa totoo naman iho. Kung hindi nga kayo parang magkapatid nitong si Reyna, ay bagay na bagay kayong dalawa. Sang-ayon pa ng isang lalaki. Bahagyang nagkatudyaan ang ilan dahil sa tinurang iyon ng kanilang kasamahan na ikinangiti lang ng dalawa. Natutuwa kaming makita ka, senyorito. Lalo ka na, senyorita. Ako rin po, Aling Nita. Masaya po ako na makita kayong lahat. Tugon niya mula sa kaimbuturan ng kanyang puso. Kamusta na po ang kalagayan ng Don? Usisa ng isang ginang. Sana'y gumaling na ang Don para masaksihan niya ang magandang ani sa susunod na buwan. Saad naman ng isang may edad na lalaki. Hindi pa po nagkakamali ang papa. Malungkot na rin ang sabi. Lumunok muna siya para mawala ang tila pait na nagbabara sa lamunan niya bago muling nagsalita. Naparito po ako para ipaalam po sa inyong lahat na maya-maya lang po ay darating na ang bagong may-ari ng lahat ng ari-arian ni Papa. Hinihiling ko rin po sa inyo na sana'y ibigay niyo sa taong ito ang respeto, kabaitan at katapatan na tulad ng ipinakita niyo sa amin ng Papa. Hindi na
nagpatumpik-tumpik na pahayag na Reyna na ikinabigla ng mga magsasaka. Alam ng mga ito na matagal nang naghihikayos ang asyenda. Ngunit umasa sila na maisasalba pa rin ito ng Don. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi na ang lahat dahil ibang tao na ang nagmamay-ari ng mga lupang sakahan nila at iba pa nilang kinabuhayan. Senyorita, wala pong nagbago sa tingin ko sa inyo. Nawala man po ang lahat ng ari-arian niyo ng Don. Labis pa rin po akong nagpapasalamat sa inyong mga kabutihan. Sabi ng isang lalaki. Tama po iyon, senyorita. Naniniwala kami na mababawi mo rin ang lahat ng mga nawala sa inyo. Si Nathan ay nakamata at matamang nakikinig sa mga ito. Ito rin ay hindi makapaniwala sa kinasadlakan ng mga ari-arian ng Don na labis nitong inalagaan sa mahabang panahon noong naririto pa ito sa asyenda. Tipid namang ngumiti ang dalaga bilang pagtugon. Maya-maya'y pumarada ang magarang sasakyan sa tabi ng kotseng pagmamay-ari ni Nathan. Nakuha niyon ang buong atensyon ng lahat. Tila ba alam na ng mga ito na ang sakay niyon ay ang taong naitutukoy ng kanilang senyorita. Napahanga ang mga ito nang bumaba ang makisig at matangkad na lalaking sakay niyon. Tinanggal nito ang salamin sa mata at nakangiting tumingin sa mga tauhan ng asyenda. Maging si Nathan ay saglit na natigilan. Pinag-aralan ang kabuoang anyo ng bagong dating. Bahagyang nangunot ang noo ni Froilan habang lihim na pinagmamasdan ng tingin ang lalaking nasa tabi ni Reyna. Ito ang lalaking natanaw niyang nakayakap sa babae kanina. Lihim si Froilan nangingit-ngit buhat sa pakaisiping may lalaking kayakap ang anak ng lalaking kinasusuklaman niya. Nadagdagan pa ang galit niya nang mapagtantong may sinabi ang lalaki kung sa pisikal na kaanyuan ang paglalabanan. Mukha rin edukado ang tindig. At kung bakit nakadarama siya ng selos dito ay hindi niya maakupahan ng tamang kasagutan. Ipinapakilala ko po sa inyong lahat si Mr. Froilan Aquino. Siya pong nakabili ng mga ari-arian ni Papa. Sana po ay paglingkuran niyo siya ng maayos tulad ng ipinakita niyo sa amin. Nakangiting pagpapakilala rito ni Reyna. Subalit, hindi maitago ang pag-aalala sa nababanaag niyang galit sa mga mata nito. Para saan naman ang galit na iyon? Sinunod naman niya ang habilin nito sa kanya. Bakit kay bigat ng loob nito sa kanya? Gandang araw po. Halos magkapanabay na bati ng mga magsasaka. Ikinalulugod ko na makilala kayong lahat. Nakangiting sabi ni Froilan bago nagpatuloy. Sisikapin ko pong ibangon ang asyenda sa abot ng aking makakaya. Magtulungan po sana tayong lahat. Nilingon ito ni Reyna. Sakto namang nakatingin din ito sa kanya. Nagtama ang kanilang mga mata, ngunit siya rin ang kusang bumitaw sa kadahilanang hindi niya kayang makipagtitigan dito ng matagal, lalo pat tila matalim sa talas ang mga mata nitong nakatitig sa kanya, nawari bang pati kaluluwa niya nakasanla na rin dito. For heaven's sake, ano naman ngayon kung bumagsak man ang tuluyan ng asyenda? In fact, he'll be the most happiest person in the world dahil iyon naman talaga ang plano ni Froilan, ang pabagsakin ng Don at ang lahat ng mahahalagang pag-aari nito dahil alam niyang matagal na panahon na pinahahalagahan ng Don ang mga lupain nito. Subalit ang pakaisipin na maraming mawawalan ng hanap buhay sa paghihiganti niya ay nagiging dahilan ng pagsikip ng dibdib niya. Mr. Aquino, I want you to meet Nathan Sandoval. Siya ang dating kanang kamay ni Papa sa pamamalakad nitong asyenda. Formal na pagpapakilala ni Reyna kay Froilan.
Umalingaw-ngaw ang boses ni Froilan sa buong kabahayan mula sa ikalawang palapag ng mansyon. Galit ang tinig nito habang tinatawag ang pangalan niya. Naramdaman na naman ni Reyna ang biglaang pagsipa ng kaba sa dibdib niya. Ano na naman kaya ang nagawa niyang pagkakamali? Hindi pa man niya ito nakikita ay nararamdaman niya ang galit nito. Ano na naman kaya ang kinagagalit ng lalaki? Magalang na nagpaalam si Reyna sa kanyang yaya upang puntahan ang tila tigrang lalaki. Hindi na niya hinihintay na makasagot ang may edad na babae. Bagkus ay kaagad siyang nagtungo sa kinaroroonan ni Froilan. Iha! Tawag ng yaya Dolores niya ngunit hindi na niya ito nilingon. Sa halip ay nagtutuloy-tuloy na siya sa ikalawang palapag. Hindi nalingid sa kaalaman ng mayordoma ang tungkol sa lalaki. Sapagkat naikwento na rito ng mga kasambahay ang tungkol dito at kung paano nito tratuhin ang kanilang senyorita. Napailing na lamang ito. Awang-awa sa kinasapitan ng mag-ama. Kung sino pa ang mabait, ay iyon pa ang sinusubok ng Diyos. Tila bulkan na gustong magbuga ng apoy ang mga mata ni Froilan. Madilim ang mukha at maitim ang pagkakatitig nito sa kanya na lalong nagpatindig ng kaba sa takot sa dibdib niya. Sa pakiwari niya ay gusto na siya nitong lamunin ng buhay. At anong ibig sabihin nito, Reyna? Sinusubukan mo ba talaga ang pasensya ko, ha? Sambulat nito, hinablot ni Froilan ang braso niya at ipinamukha sa kanya kung gaano karumi at kakalat ang silid. Dumagundong ang boses ni Froilan sa loob ng kwarto. Bakit hindi ka naglinis dito? Sapilitan siya ni Froilan hinila papasok sa banyo upang ipakita sa kanya ang duming naroon at basang sahig na ito rin naman ang may kagagawan. At anong Katulad noong una, napatitig ito sa kanya sa kalagitnaan ng pangungusap. Shit! Lihim na napamura si Froilan. Nang paglingon nito ay saktong nagtama ang kanilang mga mata. Nakayuko ito habang nakatingala naman nito ang babae. Tila naulit ang ganoong eksena sa pagitan nilang dalawa. Their lips are almost touching but not kissing. That certainly makes him feel so enraged for the fact that he felt the rapid arousal of his masculinity inside his pants. He can smell her sweet feminine scent. Naaakit na rin itong hawakan at haplusin ang maganda at maamong hugis ng pusong mukha ng dalaga. He almost left the real world because of that. Nanonood iyon sa ilong ni Froilan at tila gusto nitong pumikit at samyuin ang halimuyak niyon. Kanina sa kotse ay sobra-sobra ang pagtitimpi ang ginawa nito para huwag kuyumusin ng halik at parusahan ang mga labi ng dalaga. Ngunit tulad pa rin ng dati, sinaway ni Froilan ang sarili sa kadalhilanang hindi ito maaaring makaramdam ng ganoon para sa babae. Marahas ni Froilan binitawan ng braso niya. Tila ito mapapaso sa simple at sinasadyang pagdidikit ng kanilang mga balat. And damn, because he was affected by that. Ano bang nangyayari sa kanya? This can't be. Hindi pwede niyang itolerate ang ganitong nararamdaman sa babae. Gustong pumatak ng mga luha sa sulok ng kanyang mga mata. Pero ayaw niya na muli iyon makita ng lalaki. After all, this bachelor doesn't care about her. Eh bakit nga naman ito magkakaroon ng care sa kanya? Sino ba siya sa akala niya para isipin ito?
Lumo si Reyna nang mapagmasdan ang kabuuan ng silid. Kasalanan niya ang lahat. Ang totoo'y nawala sa isip niya ang paglilinis sa kwarto ni Froilan. Ngayong araw, naisip kasi ni Reyna na mainit ang panahon at malayo ang lalakarin niya papuntang taniman. Kaya pagkatapos niyang mag-almusal ay hinanda niya ang sarili sa paglalakad. Nakalimutan niya ang tungkol sa paglilinis sa kwarto ni Froilan. Ayaw man ni Reyna lumuha ay hindi niya mapigilan ang sariling emosyon. Ni minsan sa buhay niya, hindi siya nagmalupit sa isa man sa mga kasambahay niya o sa kahit sinong tao. Pero heto siya ngayon at pinapagalitan dahil sa kapalpakan niya. Pumatak ang mga luha niya sa gilid ng mga mata. Kaagad niyang pinutol ang emosyong namamahay sa dibdib niya, pero sadyang mababaw ang mga luha niya. Kusa lamang itong pumapatak. Kasalanan naman niya ito. Malinaw naman ang sinabi ko sa'yo. Ikaw ang maglilinis ng silid ko. Sinusuway mo ba't? Hindi natuloy ni Froilan ang dapat sana nitong sasabihin, sapagkat kitang-kita nito ang paglaglag ng luha sa mga mata ng babae. At kung bakit ito ang nasasaktan, ay labis nitong kinaiirita sa sarili. He hated himself because of that. He shouldn't feel that way, dahil anak ito ng nagpapatay sa buong pamilya niya. He damnably hates her father to the core. But why he has to feel this weight for his daughter? Is he out of his mind already? He found her so lovely weeping and shedding those tears na ito mismo ang may kagagawan. He felt so annoyed and disgust to himself. Seeing her this way makes his heart tightened and disgust. Bakit ang babaeng ito pa ang naging anak ng taong kinamumuhian niya? He wanted to console and comfort her and wipe those tears away using his lips, but for goodness sake, he can't just fucking do that. Isupay sa tuwing bumabalik sa balintataw ni Froilan ang kahayupang ginawa ng mga tauhan ng Don sa pamilya nito ay kaagad na umaapoy sa galit ang dibdib ni Froilan. I'm sorry, sabi ni Reyna na hindi makatingin ng diretso sa binata. Uumpisahan ko ng paglilinis ngayon din. Dagdag pa niya. Pero wala na siyang nakuhang pagtugon buhat dito dahil lumabas ito ng silid. Sinimula ni Reyna ang paglilinis ng silid ni Froilan habang patuloy sa pagpatak ang mga luha mula sa mga mata. Pwede naman siyang umalis sa mansyon at maghanap ng trabaho. Ngunit paano ang kanyang ama? Paano ang pagpapagamot nito? Hindi niya kayang tutstusan ang mga gastusin at bill sa hospital. Dapat ay magpasalamat siya sa lalaki dahil sa kabila ng galit nito sa kanya ay inako nito ang mga bayarin sa ospital na kahit siguro magbanat siya ng buto maghapon ay hindi niya kikitain sa loob ng 3 buwan. Marahil ay stress lamang si Froilan kaya palaging mainit ang ulo nito. Higit pa roon, hindi niya kayang iwan ang asyenda. Pagkat dito siya lumaki at nag-iisip, hindi niya kayang iwan ang tahanang kinagisnan niya at ang masasayang alaala nilang mag-anak. Anak, tulungan na kita. Presenta ng Yaya Dolores niya mula sa bukana ng pinto. Ayos lang po ako, Nanay Dolores. Kaya ko na po ito. Nakangiting turing niya. Mabilis na pinahid ang mga luha upang hindi iyon mapansin ng kanyang yaya. Lumapit ang may edad na babae sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. Pagkatapos ay hinaplos nito ang magandang mukha ni Reyna. May awa ang Diyos, iha. Manalig ka lang sa kanya
Hindi naman po ako nawawala ng pananalig sa kanya eh. Alam ko po na sa kabila ng unos, merong naghihintay na liwanag. Tugon niya rito. Sinabayan pa ng matamis na ngiti. Ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Kamusta na nga po pala si Papa? Nasasapik at puno ng pagkabuhay na usisa niya. Bahagyang natigilan ng kanyang yaya. Hindi malaman kung paano ipagtatapat sa dalaga ang tungkol sa tunay na kalagayan ng Don. Nanay Dolores, may problema ho ba? Kinakabahang tanong niya. Ha? Wala naman, iha. Nagpakawala muna ito ng hangin sa dibdib bago nagpatuloy. Ang totoo niyan, hindi pa nagkakamali ang Don. Pero wala ka naman dapat ipag-alala dahil gagaling din ang papa mo. Hindi pa ito handa para ipagtapat sa dalaga ang totoo. Dahil maging siya'y taimtim na nanalangin na sana'y magkaroon ng himala. Susubukan ko pong dalawin si Papa bukas. Miss na miss ko na po siya, Nay Dolores. Sabi nito, ang mga luhay hindi na itago sa harap ng kanyang yaya. Sige anak, tiyak matutuwa ang papa mo. Alam ko kahit nakapikit pa ang mga mata ng Don, sigurado naman ako na maririnig ka niya. Wika nito. Pigil ang emosyon upang huwag maiyak. Ang totoo ay maihahalin tulad sa patay na buhay ang Don. Kaninang umaga ay tinapat siya ng mga doktor. Nangatanging oxygen lamang ang siyang nagbibigay buhay sa pasyente. Hindi raw lumalaban ang Don ayon pa sa doktor. Humikbi siyang napayakap ng mahigpit sa kanyang yaya Dolores. Ang totoo, kanina pa naninikip ang dibdib niya. Gumanti naman ito ng yakap upang payapain at mapanatag ang kalooban ng dalaga. Nais niyang ipadama dito na hindi ito nag-iisa. Mag-aalas 11 na ng gabi, pero hindi pa nakakauwi ang binatang amo. Pagod siya at nais na niyang magpahinga, subalit kabilin-bili na nito na hindi siya pwedeng matulog hanggat hindi ito nakakauwi. Isa pa'y gusto niya itong makausap. Magpapaalam siya rito upang payagan siya nitong dumalaw sa ospital. Sinikip niyang hintayin pa ito hanggang 1:00 ng madaling araw pero wala pa rin si Froilan. Hanggang sa muli niyang makatulugan ang paghihintay. Sunod-sunod ang ginawang paglagok ni Froilan. Gusto niyang payapain ang sarili sa emosyong nararamdaman niya para sa dalaga. He wanted to scream and yell of disappointment. He wanted to hurt her, but he can't. Higit siyang nasasaktan sa tuwing nakikita niya ang mga luha sa mga mata nito. Muli si Froilan nagsali ng alak sa kupita at tila tubig na muling nilagok iyon. He fisted his hand and clenched his teeth in anger. Hindi siya dapat magkaganito at mas lalong hindi siya dapat makaramdam ng habag para rito. Hindi ni Froilan gusto ito. Higit sa lahat, hindi niya gusto ang inaakto ng sariling katawan sa tuwing nagkakadikit ang katawan nila ng dalaga. Marahas siyang tumayo at lumabas ng mansyon. He could no longer tolerate his feelings dahil hindi maaari. Kailangan niya bigyan ng katarungan ang pagkamatay ng pamilya niya. Kung tutuusin, napakadili lang para sa kanya ang ipapaslang ang Don at ang anak nito. Ngunit hindi sapat ang kamatayan nito para maibsan ang sakit sa dibdib niya. Nais niyang ipalasap dito at ipadama ang galit niya. But there are always strange feelings na palaging humaharang sa kanya upang isagawa ang anumang plano niya. Hey, something bothering you? Lumapit na tanong ni Derek sa kaibigan. Inubos muna ni Froilan ang laman ng kupita
Bago nito sinagot ang binata. Pampalipas lang ng oras. Tipid na sagot ni Froilan. Well, mukhang ang lalim ng iniisip mo. Froilan took a deep breath at tumingin sa gawin ni Derek. Hindi naman lingid sa mga kaibigan ang tungkol sa kanyang paghihiganti laban sa Don. Subalit ang nakadama ng damdamin para sa anak ng lalaking kinasusuklaman ay hindi sakop ng kanyang hangarin. You know what it's all about, don't you? He said with a fist and furious in his eyes. Sinanyasan niya ang bartender. Nabigyan pa siya ng isang bote ng alak. You know what? Bakit hindi mo nalang ipasa Diyos ang lahat? I mean, what's the sense of that revenge? Patay na ang mga magulang mo at sisirain mo lang ang buhay ng anak ni Ernesto at mapapahama ka pa ng dahil dyan. Pahayag ni Derek. Noon pa man tutol na ito sa plano ng kaibigan. Don't you dare to tell me what to do, dude. Nasasabi mo lang yan dahil hindi ikaw ang nasa sitwasyon ko. He wasn't there sa kalupitang ginawa ng mga tauhan ng hayop na yun sa pamilya ko. Kuyom ang magkabilang kamaong sumbat ni Froilan. Hey, nagkakasiyahan yata kayo dito. Agaw pansin ni Reynan. Ramdam nito ang tensyon sa pagitan ng dalawang lalaki. I know what you felt, dude. But you're not doing right. Hindi makatarungan ang gagawin mo sa kanya. And what the hell is right? Ang hayaan at imbaon na lang sa limot ang lahat? Is that what you want me to do? Hindi nakatiis at kwinalyuhan ito. Yes, the fact that you have to admit the truth. Galit na ring tura ni Derek. Marahas na kinalas ang kamay ni Froilan. Easy guys. Everything will be alright. Hindi nyo kailangan humantong sa pagkasakitan. Awat ni Renan. Sadyang pumagitan sa dalawang kaibigan. Batid nitong parehong mataas ang temperatura ng mga ito. I'm warning you. Huwag mo kong pakikialaman sa mga plano ko. Nagtatagis ang mga bagang at nagmamadali itong lumabas ng bar. Napabalikwas ng bangon si Reyna mula sa pagkakahiga sa mahabang sofa nang biglang makarinig ng ingay. Magandang umaga, senyorita. Pasensya na, hindi ko sinasadyang gumawa ng ingay at gisingin ka. Humingi ng dispensang sabi ni Ruby. Nakahanda na ang almusal mo. May ngiti sa labing dugtong nito. Magandang umaga, Ruby. Si Froilan? Ang kaagad niyang hinanap at tanong dito na nagmamadaling inayos ang sarili. Huwag kang mag-alala. Senyorita, hindi umuwis ang bakulaw na lalaking yun. Ture ng kasambahay. Kinuha mula sa kanya ang kumot at ito pa ang nagtupi roon. Sige na, senyorita. Mag-almusal ka na. Baka parating na rin yun. Salamat, Ruby. Nakangiting tumalima ang dalaga. At tulad ng sinabi ni Ruby, nakahanda na ang kanyang almusal. Kumain ka ng marami, senyorita. Nangangayayat ka na eh. Ngumiti lang si Reyna si sinabing iyon ni Laura. Si Aling Aurora naman ay nagsaling ng juice sa baso niya. Nagpapasalamat siya at kahit paano ay hindi nagbabago ang trato ng mga dati nilang kasambahay sa kanya. Magpahinga ka pagkatapos mong kumain, senyorita. Tutal, wala pa naman si Sir. Kami nang bahala sa mga gawain mo, sabi ni Aling Aurora. Maraming salamat ho sa inyong kabaitan. Naluluhang sambit ni Reyna. Kami ang dapat magpasalamat sa inyo, senyorita. Tinatanong naming malaking utang na loob ang kabaitan at kabutihang ipinaramdam niyo sa amin at ng inyong mga magulang. Totoo sa loob na pahayag ni Aling Aurora sa dalaga. Hinawakan na Reyna ang kamay nito
bahagyang pinisil. Sumilay ang matamis na ngiti sa mga labi niya. Nagpapasalamat siya at nagkaroon sila ng mga mabubuting kasambahay na tulad ng mga ito. Nangangalahati pa lang ang pagkain sa pinggan ni Rina nang bumungad sa pinto si Carding. "Magandang umaga, senyorita." Magalang na bati ng lalaki bago ito nagpatuloy. "Hinihintay po kayo ni Senyorito Nathan sa labas. Dadalaw daw kayo kay Don Ernesto." Umaliwalas ang mukha ni Rina sa sinabing iyon ni Carding. Nabanggit nga sa kanya ni Nathan na dadalaw ito sa ospital at isasabay siya nito. Ngunit agad din napawi ang sayang bumahid sa magandang aura niya nang maalala ang mga habili ni Froilan. "Si Senyorito Nathan ba kamo? Abay, kailan dumating ang batang iyon?" "Kahapon lang po, Aling Aurora." Maagap na sagot ng binata na ngayon ay nakatayo na sa bukani ng pinto. "Missing me?" Pilyong kininditan ang may edad na babae na tila hindi makapaniwala na naroon ang lalaki. "Hindi yata kayo masayang makita ko ah." Sinitan na napakamot ng sariling batok. "Ikaw bata ka, bakit ngayon ka lang nadalaw dito?" Malapad ang mga ngiting sabi ni Aling Aurora na tila hindi makapaniwala. Lumapit dito si Nathan at nagmano sa may edad na babae. Ugali na kasi nito iyon bilang paglalambing upang huwag na itong questionin ni Aling Aurora. Isa pa'y parang ina na rin ang turing nito sa matandang babae at sa personal na yaya ni Rina. "Hindi mo ba ako babatiin man lang, Ruby?" May simpatikong ngiting sabi ni Nathan sa dalagang tahimik lang na nakamasid. "Ha? Hello po, Senyorito Nathan. Kamusta ho kayo?" Nauutal pang wika ng dalaga. "Ayos lang ako at kung maaari sana, huwag mo akong pinopo at ho. Ilang taon lang naman ang tanda ko sa'yo." "Kung iyan ang nais mo, Senyorito." Sinuklaan iyon ni Nathan ng matamis na ngiti. "Maaari ba akong makikain ng almusal, Aling Aurora?" Sinadyang hinimas-himas ang sikmura pero ang mga mata ay nakatuon kay Rina. "Aba iyo, syempre naman. Baka nakakalimutan mo na dito ka nag-aagahan. Tanghalian at hapunan noong naririto ka pa." Sekunda ni Aling Aurora na ikinuha ng pinggan ang lalaki. "Bakit ganyan ka naman makatingin sa akin? May dumi ba ako sa mukha?" Maya-maya'y puna niya sa kaibigan. Hinawakan ni Nathan ang palad niya at bahagyang pinisil na hindi nakaligtas sa mga mata ng kasambahay. "I just miss you, Rina." "Gutom lang yan. Kumain ka na nga." "I really miss this moment too. Ang makasabay ka sa pag-aagahan." "Yeah, me too. But things aren't the same like before." Sumang-ayon sabi ni Nathan. Hindi na itago ang lungkot na makita sa magandang mukha ni Rina. "Everything will be fine, Rina. Just trust me." Sabi ni Nathan na nakita pa rin niya ang matamis na ngiti sa mga labi. "Senyorito, gusto niyo ba ng juice?" "Yes, please, Ruby. Pwede bang Nathan na lang ang itawag mo sa akin? Nagmumukha akong matanda niyan eh." Kunwari reklamo ni Nathan. Po? Sige po, Nathan." And again, cut po and ho, please. Baka mawalan na ako ng gana niyan. Sige, kung yan ang gusto mo." "O iyo, kumain ka ng marami. Mukhang kaparehas ka ni Senyorita Rina na hindi na halos nagkakakain na." "Pulido po iyan, Aling Aurora. Marami akong kakainin at magbabaon pa ako para sa tanghalian ko mamaya."
Kilapad ng mga ngiting wika ng lalaki na ikinatawa na lang ng mga kasambahay. Si Nathan na rin mismo ang naglagay ng mga pagkain sa pinggan ni Rina. Asikasong-asikaso nito ang dalaga at tila ba isang prinsesa. Kulang na lang ay subuan nito ang dalaga. Kailangan mong kumain ng marami, kaya gusto kong ubusin mo ang mga to. Kit pa ni Nathan na hindi naman niya tinanggihan. Tahimik lamang si Rina habang kumakain. Nakikinig lamang sa mga kwento ng binata. Halatang ganadong-ganado sa pagkain habang inilalahad nito ang mga nangyari dito noong nasa labas ito ng bansa. Hey, you eat like a bird. Pamumuna sa kanya ni Nathan na muling naglagay ng pagkain sa kanyang pinggan. Busog na ako. Rina, ubusin mo yung pagkain mo. Panggigiit nito sa kanya at sinunod din sa huli. Ilang buwan din silang hindi nagkita ng kaibigan at na-miss din naman niya ito na makasalo. Mamasyal tayo pagkatapos natin dalawin si Tito sa ospital para naman maarawan ka. You look more pale than the last time I saw you. Nangangalumata ka na rin. And I want you to regain your energy. Lalo na ang dating ikaw. In other words, ang pangit mo na. Dire-diretsong pahayag ni Nathan bago inubos ang juice na kinatahimik niya. Hey, I'm just kidding. Kahit yata lumabas pa yung mata mo, ikaw pa rin ang pinakamagandang babae sa paningin ko. Sabi ni Nathan sa pananahimik niya. Lumapit ito sa kanya at ikinulong sa mga palad niya ang mukha. You're still pretty, Rina. Sabi ni Nathan. Pero, wag mo na akong idagdag sa listahan ng mga babae mo. Kunwaring nagtatampong tugon niya dito na ikinatawa lang nito sa huli. You never fail to make me laugh, sweetheart. Lumamlam ang pagkakatitig na wika ni Nathan. Come on, fix yourself, hihintayin kita sa labas. Nasinabayan ng pagtayo. Sige, magbibihis lang ako. Magbilis ang naging kilos ni Rina. Nasasabik na siyang makita at mayakap ang kanyang ama. At ngayon ay madadalaw na niya ito sa ospital. Ngumiti si Nathan nang matanaw siya nitong papalapit. Hindi nga niya maikakaila sa sarili na gwapo at may magandang pangangatawan ang kanyang nakababata. At sigurado din siyang marami na rin itong babaeng napaiyak. Salamat sa pag-iintay, Nathan. Huwag mong isipin yun. Akmang sasampa na siya ng kotse nang pumasok ang sasakyang minamaneho ni Froilan sa higanteng tarangkahan. Tila siya estatwa sa pagkakatayo na napatingin kay Nathan nang bumaba buhat doon ang lalaki. Kahit sabihing nakasuot ito ng shade, sa mata ay ramdam niya sa kanya ito nakatitig at sa lalaking katabi niya. Hayon na naman ang pamilyar na kabang rumaragasa sa dibdib ni Rina. Kabang may halong pagkatakot at damdaming hindi niya maipaliwanag kung para saan. Suwari niya ay kakapusin siya ng hininga sa dibdib habang unti-unting lumalapit sa kanila ang lalaki. Hindi pa rin ito hinihiwalay ang pagkakatitig sa kanya. Ano ang gagawin niya? Magpapaalam ba siya rito? Papayagan ba siya ni Froilan? Bakit ba galit na galit ito sa kanya? Ano ba ang nagawa nitong kasalanan? Magsasalita sana ang dalaga upang magpaliwanag nang bigla siyang hapitin ni Nathan sa bewang na ikinabigla niya. We just want to visit Tito in hospital. I hope you wouldn't mind. Nakangiti ngunit seryosong saad ni Nathan. Tinanggal ni Froilan ang shades at tumangin sa gawin niya. Is that true, Rina? Lalong nagdadagan ang bilis sa kabog ng dibdib niya sa klase ng titig ni Froilan. Patid ni Rina ang nais nitong ipakahulugan
Pero hindi na siya pwedeng palampasin ang magandang pagkakataon na madalaw at makita ang kanyang papa. Oo, sinikap na rin na ibaling sa ibang direksyon ang paningin upang hindi makita ang umaapoy na galit sa mga mata ni Froilan. Well, in that case, you can leave now, Nathan, but without Rina. She's not going with you. Kalmado ngunit maotoridad na sagot ni Froilan. Hindi na ikinagulat ang sinabing iyon ng lalaki pero pakiwari niya'y naninikip ang dibdib niya. Naglaho bigla ang pag-asang muling makikita ang ama. Aalis ako kasama siya sa ayaw at gusto mo. Hindi nagpasindak na wika ni Nathan na nakipagbuno ng tingin kay Froilan. Napangiti si Froilan sa tinurang iyon ng lalaki pero hindi ito makakapayag na basta lang suwayin na Rina at sumama na lang sa lalaking ito. For God damn sake, bigla ni Froilan hinablot ang braso niya na naging dahilan para mapasubsob siya sa dibdib nito. She's mine, and you have no right to take her wherever and whenever you want. Mabalasik na sabi ni Froilan. Hindi mo siya pagmamayari, and she will never be yours. Ganting asik ni Nathan na hinawakan ang braso niya. Ngunit naging mabilis ang kilos ni Froilan. Binigyan nito ng malakas na sapak si Nathan na ikinusubsob ng binata. Don't you dare lay your hands on her. Galit at nanlilisik ang mga matang wika ni Froilan. Nathan! Malakas na tawag na Rina sa pangalan ng kaibigan. Tumayo ito at pinahid ang dugo sa pumutok nitong mga labi. Pagkatapos ay sinugod ng suntok ang tampalasang lalaki hanggang sa nagkapalitan ng kamao ang dalawa. Nathan, please! Tama na! Awat dito na Rina sa nakababata. Ngunit tila hindi siya naririnig ng mga ito na patuloy sa pakikipagpalitan ng malalakas na suntok sa isa't isa. Froilan, nakikiusap ako sa'yo, tama na. Pumapatak ang mga luhang pakiusap ni Rina pero sa pakiwari niya ay hindi siya naririnig ng mga ito. Ipinagpapasalamat na lamang niya at agad dumating si Carding at ang kanilang driver na umawat sa dalawang lalaki. Nathan! Si Rina na mabilis dinaluhan ang kaibigan. Sumama ka na sa akin, Rina. Hindi ko hahayaang makasama mo si isang bubong ang lalaking yan. Alam mo kung anong mangyayari sa'yo, Rina. Oras na sumama ka sa kanya. Pagpapaalalang wika ni Froilan. Reyna, wala kang dapat ikabahala. Akong sasagot sa lahat ng gastusin ni Tito. Dadalhin natin siya sa state para doon magpagamot. Sumama ka na sa akin. Nagsusumamong pakiusap ni Nathan. Please, Reyna. I can take it seeing you like this. You don't deserve this. I can give you everything and anything you need. Just come with me. Let's get inside, Rina. Tawag sa kanya ni Froilan. I can't come with you, Nathan. I'm sorry. Please, umalis ka na. Wika ni Rina. Naluhaan ang mga mata. Rina, please, Nathan. Just leave. Huwag mo akong alalahanin. Ayos lang naman ako eh. Sabi ni Rina na pinahid ang mga luha sa magkabilang pisngi. But, umalis ka na, Nathan. Matalim siyang tinitigan na nagbabaka sakali na magbago ang kanyang pasya. Pero laglag lamang ang mga balikat na sumampa ito ng kotse. Kung tutuusin ay magiging maginhawa ang buhay niya. Bukod sa makakasama pa ni Rina ang kanyang ama ay maipapagumot pa ito sa isang magaling na doktor. Hindi na rin siya mahihirapan na pagsilbihan at sundin ang kapretsuhan ng binatang amo.
Malaking parte ng pagkatao ni Reyna ang may ayaw na lisanin niya ang mansyon. Dito na siya lumaki at nag-iisip. Narito ang lahat-lahat ng alaala ng kanyang namayapang ina, pati na ang masasayang sandali nila ng ama. Pero iyon nga ba ang totoong dahilan kung bakit ayaw niyang lumisan? O may mas malalim pang rason? Kayong lahat, huwag na huwag niyong papapasukin ng damuhong lalaking iyon dito sa mansyon. Maliwanag ba? Singhal ni Froilan sa mga kasambahay na ngayon ay nasa bukana ng entrada ng mansyon. Opo, senyorito. Halos magkasabay-sabay na sagot ng mga ito. Nagtagis ang mga bagang ni Froilan na sinulyapan ang dalaga. Mabuti na lamang at naisipan niyang umuwi ng maaga dahil baka sumama pa iyon doon sa lalaki. Mabilis namang dinaluhan ng 3 kasambahay ang dalaga at inalalayang makatayo. Dinig na dinig nila ang pagwawala ni Froilan mula sa ikalawang palapag ng mansyon at maging mga ingay ng mga basag ng mga kagamitan at kung ano-ano pa. Napayakap na lang ng mahigpit si Reyna kay Aling Aurora at doon nag-iiyak. Ilang oras nang tahimik sa silid ng binatang amo. Humupa na marahil ang sumpong at pagwawala nito. Mugto na rin ang mga mata ni Reyna dahil sa pag-iiyak. Gayunpaman kailangan niyang pumanhik upang linisin ang kalat doon. Hindi man niya alam kung ano talaga ang kasalanan niya dito at kung ano ang puno at dulo ng galit ng binata ay gagawin niya ang lahat upang maibsan ang puot sa dibdib ni Froilan. Hindi ni Reyna maunawaan ang sarili. Dapat ay kamuhian niya ang binata dahil sa paghigpit nito sa kanya at sa mga ginagawa nitong pagpapahirap sa kanya. Subalit iba ang dinidikta ng puso niya sa ibinubulong ng isip niya. Gusto niyang magalit dito pero hindi niya magawa. At iyon ang ipinagtataka niya sa sarili. 3 katok ang ginawa niya. Naghintay ng responde mula sa loob. Nang walang sumagot, ay marahan niyang pinihit pabukas ang seradora ng pinto. Nagimbal siya sa hitsura ng silid ni Froilan. Pero mas lalong ikinalaki ng mga mata niya nang makitang umaagos na dugo sa kamao ng lalaki. Nakaupo sa paan ng kama. Froilan! Tawag niya dito na dinaluhan ang binata. Oh Lord, anong nangyari sa kamay mo? Takot na takot naitanong niya sa lalaki. Bigla na lang nawala ang pagkasindak na nadama niya kanina at napalitan ng pag-aalala. Stay away from me, sabi ni Froilan at inagaw at inilayo ang dugoong kamay mula sa kanya. You're bleeding. Sa halip tugon niya, tumayo si Reyna at binuksan ang tokador kung saan nakalagay ang medicine kit. Nahagip rin ng mga mata niya ang basag na salamin na marahil naging dahilan ng pagkasugat at pagdurugo ng kamay ni Froilan. May bahid rin ng pulang likido doon. Lilinisin ko lang ang sugat mo. Hindi kita kailangan. Get out of my room. He groaned. Ano bang problema mong lalaki ka? Pinapaalis mo ko samantalang kanina, halos mapatay mo na si Nathan dahil ayaw mo ko sumama sa kanya. You're such unprotectable. Hindi na nakatimping asik niya dito. Naubusan na talaga siya ng pasensya sa damuhong lalaki. Mababaw lang ang mga luha niya at ngayon ay tila nagbabad siya na muling pumatak. Anong kugnayan mo sa lalaking yun? Sa halip ay anas nito. Nagtatagis ang mga bagang na hinila ang braso niya at ikinulong sa palad nito. Naging sanhi iyon upang mabitawan na Reyna ang hawak-hawak na bendahe
at bulak na ipantatapal sana niya sa sugat nito. Kakaiba ang galit na nababanaag na Reyna sa kislap ng mga mata nito. Tila ba may mas malalim pang dahilan iyon? Hindi niya mabatid kung paano mabibigyan ng tamang kasagutan. Nagsiselos ba si Froilan kay Nathan? Hindi maiwasang naisaloob na Reyna na kaagad din naman itinaboy. Impossible. Ayokong nakikipagkita ka sa lalaking yun. Naiintindihan mo? Dagdag pa ni Froilan sa kontroladong tono bago pinakawalan ng braso niya. Sa pakiwari ni Reyna ay tila hinaplos ang puso niya. Napakaisiping pinagsasilosa ni Froilan si Nathan. Ngunit agad din niyang sinuway ang sarili sa ideyang iyon. Hindi niya dapat bigyan ng pansin ang kakaibang damdaming namamahay sa dibdib niya. Nagtagis ang mga bagang ni Froilan nang masipat ang pamumugto ng mga mata ng dalaga at ang pamumula ng braso nito, batid niyang siya ang dahilan. He wanted to console her, to embrace her as tight as he could. But despite of the fact that he couldn't do such, he can't win and he won't. Back off. Biglang sabi nito na hinila ang kamay mula kay Reyna. Pagkatapos ay tumayo na tila iniiwasan ng dalaga. Get out. Matigas nitong pagkakasabi. Pero hindi pa. I said get out. Don't you hear me? Napalakas ang tono ng boses ni Froilan na ikinagulantang niya. Gustuhin man ni Reynang tapusin ang pagkakabenda sa sugat ng kamay ni Froilan. Wala rin siyang nagawa sa huli, kundi ang sumunod sa kagustuhan nito. I want you to clean my room, Aling Aurora. Sabi ni Froilan nang makitang naglilinis sa malawak na sala ang isa sa mga kasambahay sa mansyon. Senyorito, ako po bang maglilinis ng inyong silid? Hindi makapaniwalang tanong nito na tinuro ang sarili. May ibang tao ba dito bukod sa ating dalawa? Walang ekspresyon ang mukha na saad ni Froilan. Oo, ngayon din, senyorito. Sabi ng may edad na babae na nagmamadaling umakyat sa ikalawang palapag ng mansyon. Natutuwa ito at hindi na inutusin ng binata ang kanilang senyorita Reyna na maglinis ng kwarto nito. Hindi na rin masungit ang itsura nito ngayon kumpara sa nakaraang mga araw. Kung sa bagay ay pinakatutunguhan naman sila ng maayos ni Froilan at sa katunayan ay mabait ito sa kanila at sa mga trabahador sa asyenda. Maliban na lamang kay Reyna na tila noon pa man ay may galit na ito sa kanila na mabait na senyorita. Tinanggal ni Froilan sa trabaho si Nathan bilang tagapangasiwa ng asyenda. He's damn pissed off when he figured out that Nathan wants to buy the land. For crying out loud, to hell with that bastard. Masado niyang minamaliit ang lalaki. But who cares? Ano naman kung mayaman ito katulad niya? He will never let him step on his territory. Not even to see Reyna. Hindi siya makakapayag na isang katulad lamang ng lalaking iyon ang sisira sa kanyang mga plano at kung bakit gusto nitong mapasakamay ang asyenda para makuha rin ito mula sa kanya si Reyna. No way. Hindi siya makakapayag na malapitan nito ang dalaga. He will send him to hell bago nito muling mahawakan ng babae. Froilan clenched his teeth and fisted his hand with furious. Thinking about Nathan and Reyna together makes him feel so enraged. Subalit bakit nga ba gayon ang galit niya kay Nathan? Ano bang pakialam niya kung may relasyon man ang dalawa? Hindi kaya nagsasalo siya sa lalaki? Hindi. Hindi yun maaari. Malakas na kastigo ni Froilan sa sarili. Of course,
His plan is to take revenge against Don Ernesto. But since the old man could no longer defend himself, he'll do the best part. Ang anak nito ang pagbabayaran niya sa mga kasalanang ginawa nito sa pamilya niya. But why the sudden change of mind? Bakit sa tuwing nakikita niya ang maamo mukha ni Reyna ay lumalambot ang puso niya? Bakit nasasaktan siya sa nakikitang lungkot sa mga mata ng babae? Why the fucking hell he have to feel this way? Hindi siya dapat mahabag dito. Hindi dapat. Nag-igting ang mga bagang ni Froilan na tila nagugulahan. The moment he saw Reyna and Nathan together made him felt so outraged. Hindi niya nagugustuhan ang ideyang may ibang lalaking humahawak sa babae maliban sa kanya. Isa lang ang natitiyak ni Froilan. Sa kanya lamang si Reyna at walang sino man ang maaaring magmay-ari sa dalaga. Tanging siya lang. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. Stay safe and God bless.